Hi guys, good morning. So ayun, susundin natin si Mrs. sa kanyang trabaho. Kali malapit lang naman yung trabaho niya dito sa aming tinitirahan. 5 minutes away lang. Walk away yun hindi na kailangan magsakay. So tara, sunduin natin siya. Medyo para magkaroon din tayo ng exercise. So konting information lang guys. Dito sa Saudi, kapag nakatira ka sa labas, mostly sagot pa rin ng company yung housing allowance and transportation. So parang basically hindi mo pa rin nagagastos yung bang basic mo tsaka yung mismong sahod mo. So nakaseparate pa rin talaga yung gagastusin sa bahay at sa transportasyon. So ang ginagawa lang namin is ayun, every time na sasahod kami, tinatabi na namin yung housing allowance and transportation allowance, yung buo. Like for example sa amin, meron kaming housing and transport na 1,700 each. So kung dalawa kami, abot kami ng mga 3 to mga ganyan. So ayun, malaking tulong yung housing tsaka transport allowance natin kasi hindi natin nababawasan, hindi natin nagagalaw yung sahod natin. So parang nakatira ka pa rin sa inyong accommodation. Ang pagkakaiba nga lang dito sa labas, if you're living outside, gagastos ka ng kuryente kasi doon sa accommodation kahit magdamag kang naka-open ang aircon, tapos ano pa ba, nakasaksak ang electric fan, kung ano man, wala kang gagastusin. Pero I think enough naman yung nabibigay nilang allowance sa amin. So hindi pa rin namin nagagalaw yung pera. Ayun, maganda lang pala talaga sa na-realize namin yung pag nakatira ka sa labas, every time na uuwi ka, parang alam mo yun, nadidetach ka sa trabaho. Kasi pag nasa accommodation ka lang, parang wala lang. Parang uwi ka, tapos kasama mo pa rin yung mga ka-duty mo, katrabaho mo, parang nandun pa rin yung feeling ng hospital ba. Pero pag nakatira ka sa labas, nakakalimutan mo talaga siya. Parang alam mo yung naisip ko na pakiramdam nung nasa Pilipinas pa ako, yung pag umuwi ka ng bahay, nakakalimutan mo yung trabaho. Ayun ang magkagandahan pag nakatira ka sa labas. So ano yung mga i-consider namin kapag nakatira kami sa labas? Ang hinanap naming accommodation, yung medyo malapit, siyempre. Kasi sinabi kong medyo malapit kasi kapag masyado nang malapit doon sa workplace mo, nagmamahal yung presyo. So nagpili kami ng medyo may distansya na accommodation para hindi naman ganoon kamahal. Pero parang ngayon parang ayaw na namin kasi ang init talaga. Parang akala namin nung una okay lang, parang kaya naman, 5 minutes lakad lang naman. Pero ngayon parang naiinitan. Hindi, ako kaya ko, pero pag nakikita ko yung asawa ko na nahihirapan maglakad, parang hindi ko kaya. So siguro pagkatapos nitong pang-anim na buwan namin, kasi ang kontrata dito every 3 months. So ang bayad namin dito is 20,000 per year. Totally mura na yon. Kasi yung iba maabot ng 35, maabot ng 34, 24. Pinaka next na mas mababa na nakita ko dito around 24 Pero malapit na yun sa hospital. So kung wala na ako makita mas mababa doon, after 3 months namin, ano ba ngayon? July, di ba? July, August, September. So by October lilipat kami siguro after kasi nakapagbayad na kami nito Nakatatapos lang nung first 3 months namin itong June, katapusan ng June. So nag-start ulit kami ng July. So ayun, siguro by tinanong ko naman yung may-ari, I mean yung Harris, kung pwede nang umalis after 3 months. Sabi wala namang problema kasi ang kontrata every 3 months. So ang total na babayaran namin is 20,000. So dinivide lang yun into 4 ba or 5? 4, tama. So tigpa 5,000 yung babayaran namin every 3 months. So okay lang kasi nakakatanggap naman kami ng ng diba 3,200 na housing tsaka transport allowance So malaki pa rin na yung masisave namin. Actually parang pwede namin isama dun yung pang grocery. So ayun,
Ito na, malapit na ako. Nasa ako. Hello, Jerica. Jerica. Wala lang, gusto ko lang mag-video. Kamusta duty, asawa ka? Ayos lang. Kaya na, Hindi ka naka-record. record ako. Tayo. Hindi na pa ako naka-record. Lagyan mo yung video, ano? Yung bag. Baka muna saglit. Pauwi na kami ng asawa ko. Ito na ang aking walking sundo. Walking sundo. Wala kaming Ciara. Ciara means car. So, ayun, exercise na lang din namin. Pero, exercise na pilit. Parang exercise na walang choice. Kikita namin itong mga malalapit na tirahan dito. Yan, kaliwat kanan. Sana by time. Walang wait time. By time na pangalan nito. Sana by time na lilipat na kami, may vacant para makapag dito kami makakuha ng tirahan kasi malapit talaga. So, nakakapagod din talaga maglakad. Oo, Tsaka- lalo na pag mainit. Oh, yun kasi nagpapadagdag pa kapag mainit. Kung hindi mainit, hindi nakakapagod. Kung hindi mainit. Siguro pag winter medyo gagaan-gaan yung bigat ng paglalakad. Kaya so ngayon talagang parang kumbaga sa araw, tirikang araw ngayon Oo. Ito mga buwan. Umaga pa lang, tanghali na. Oo. Time check tayo, 8 AM pa lang. Ang init-init na. Dahil nakapayong na kami. Salamat sa payong, di namin alam kung saan to galing. Ano to, live? Hindi. Nag-video tayo, tapos popost natin sa YouTube natin. Ha? Kasi pangit yung quality pag nagla-live ba. Parang ano lang, nanonood ako sa TV na mahina yung signal. Ayun. Pasensya Iinom pa na. sana akong tubig kasi maakit yung iniinom ko. Makyat sa kumutan. Gusto niyang lumabas ulit. Baka may hagdan. Sorry asawa ko, medyo malayo bahay natin. Langbod pa tayo, tiis ka lang. Ay nako. Konti-konti na lang. Nasa kalahating buwan pa lang tayo ng July. Kunan pa tayong dalawat kalahati. Kailan tayo magkahanap? Siguro by September. Maghanap na ako. Kung mayroon na makita, hayaan mo na. Bigay ko na yung ano. Diba? Ha? Wag naman yung pangit yung Jiko. Hindi, I mean, no. Kapag mayroon na tayo nakita at depende sa sitwasyon, siguro patusin na natin kagad. Kaysa naman mawalan tayo. Sa makakita tayo ng maganda, ipa na tayo kagad. Naawa rin naman ako sa'yo. Wala ko. Ako okay lang Ikaw kasi Lalakad. arte-arte mo Joke lang. Ikaw nagtataksi na ako naglalakad. Bakit? Oo nga, no? Mas okay pa pala sa akin kasi nagtataksi ako. Trabaho ko kasi dito, hindi kami same dito. Yung sa akin medyo malayo rito kaya nag-Uber, parang Grab sa atin. Parang Grab sa atin dyan sa Pilipinas. So, papasok, uwi, ganun din. So, hindi ako naglalakad. Asawa ko lang naglalakad. Kailangan kasi niya na exercise Ako hindi ko kailangan ng exercise. Fit ako fit. Pero ko yung tubig mo na sa papo. Malamig. Hindi na ako. Ha? Pagod na ako. Dahan-dahan nga rin. Dahan-dahan. Di mainit. Kailangan natin magmadali. Sabi mo napapagod ka na. Parang dahan-dahan tayo. Pero mainit. Like it. Labalay ko. Labalay ko. Grabe liwanag ng langit. May pasyente ako. Ang calcium dyan sa amin mababa. Pagpunta na dun sa amin, medyo tumaas. Oo. Ay, naku, dun din sa laboratory namin. Ewan ko ba? Daming mga problema sa laboratory. Pag 7.45 ang calcium yung 7.45. Hmm. Pag abot dun, 8.06.
Amin din naiiba ang resulta. Kaya sasabi nila tuloy, kapag napunta ng hospital, diluted yung sample. Oh, diluted. Kasalanan naman ng nurse. At sa mga bagong nurse niyan, welcome to the nurse life. Nurse na laging sinisisi. Lalo na kung taga-ER ka. Puro nurse's fault. Pati kahit na admin fault, nurse pa rin. Walang laban sa laboratory. Pinagreklamo ng laboratory, walang laban ng ER. Kawawa. Pero masaya naman. Kaya paano? Pag may waiting, kasalanan lang yun. Oo. Pinakamasayang part ng pagiging nurse ay yung pagsahod na. Ayun lang. Ma-share lang ba? Ay, grabe. Oh, ilang minuto na kami naglalakad. Time check tayo. Nag-start ako ng... Oh, tinan mo? Oh, 10 minutes na. 10 5 minutes. minutes pa punta, ikaw, Papa. Oo. Sakto-sakto. Sabi na natin 5 to 6 minutes or 5 and a half ang paglalakad talaga. Oh. So, sakto lang. Ito na yung bahay namin, guys. Tinitira namin yan. Correction, hindi namin bahay. Apartment namin. Papasok na kami. Nag-video tayo. Okay na guys, stop na namin. Nasa bahay na kami. Bye-bye! See you ulit sa aming next vlog.